So ato adang istoryahan karon no kay kung unsa ang programming language na nindot tun-an. Hi, I'm Martin. I'm a software engineer and also an IT professional, and welcome to Tech ni Baloy channel. Unsa ba yung nindot na programming language nga tun-an? Medyo broad siya na topic no, pero i-try na to breakdown. First na consideration is, padulong pa ba mo mahimong estudyante or freshman pa ba mo na nag-start na mo og tuon og programming language, or current student ba mo na medyo advanced na gamay like second year to fourth year, or professional ba mo na returnee lang sa programming life. So kung freshman pa mo nya nag-start na mo sa inyo ang programming language, so of course inyo ato siyang tun-an. Pero naputay kaning mga list nato sa programming languages na pwede natong tun-an. So natay tulo ka programming language nga kaning tulo ka buok ang pinaka-basic sa tanan kay tungod pare-parehas sila. So first, we have the C, and then we also have the C++ and also the Java. Ngano kanina mga programming languages? Kay tungod kanini sila ng mga programming languages are like similar to each other in terms of syntax. So unsa din ang syntax? Ang syntax is the rule of the language. So basically, kung sa human language, mao ni siya ang rules and the words that we are using. So kaning tulo ka programming language na ako ang gisulti sa inyo is related no or almost similar in terms of syntax. So kumbaga, kung sa English language pa siya, mura ni siya og American accent, Australian accent o British accent. So almost similar sila pero nagyapoy differences sa syntax. As I've said, although not entirely similar sila, pero mo ni siya ang ginagamit sa mga schools na gamiton pang start og programming language or pang start og pagtuon og programming language because they are almost similar, and then pag mo proceed mo sa next na mga programming language na tun-an ninyo, dili na kayo siya layo. Next is, proceed na po ta diri sa current student mo or kung at least second year mo to fourth year, medyo advanced na mo gamay. So in this stage, pwede na mo magtuon og Python, C#, JavaScript, and PHP. Nga naman kanino kay tungod mao ni siya ang mga possible offers once mo graduate mo, and also it aligns with your curriculum. And then we also have this returnee, no, kung gusto na mo mubalik sa programming life. Dali na lang kayo mo magtuon, no? Kay ano mo guna siya pag once na himo na mong professional, dali na lang jud kayo magtuon og programming. So ang inyong mga tun-an na mga programming languages, same gyapon sa mga katong mga advanced students na no, kung mga second year to fourth year, parehas sa katong C#, we also have the PHP, and then we also have the Python. Itungod, mao ni sila ang mga possible na mga pwede ninyong mahimong career after graduating. So sa inyo since professionals naman mo niya, return nilang mo sa programming, then kani inyo ang mga tun-an na mga languages. Also, kailangan po ninyo magtuon og mga frameworks and mga libraries. So kaning mga frameworks ug libraries, lahi na po siya na topic, no? So ato na ni siya i-skip kay medyo taas-taas na po siya na istorya. So, how about HTML? How to make lumpia, no? So, ang HTML is not a programming language. Rather, it is a markup language. So, sa name itself, it means na hypertext markup language. So, basically, kung magtuon mo web development, part lang ni siya sa web development. Dili siya programming language. Basically, kung magtuon mo og web development, mao ni siya ang main structure sa inyong website. So, kung magtuon mo og web development, so, first, you have the HTML, next, the CSS, and then we also have the JavaScript. Then pwede na nyo i-add ang PHP. So, kani sila, mao ni sila ang pang web development. So, asa man ta pwede magtuon ani balik? So, first, we have the YouTube. So, sa YouTube, daghan kayo mo diag makita na mga tutorials, no? Kanya usahay, mas dali pod kay syempre, as a human, mas dali kung i-demonstrate sa ato ang ato ang gusto may balaan. Next is, we also have the tutorials point. And then we also have the W3 schools. So, to summarize this topic, kung freshman mo, tapos gusto niyo mag-advanced study, then pwede mo magtuon atong mga C-like na mga programming languages like C, C++, and then we also have the Java. Kung higher or advanced students na mo, then pwede mo magtuon og PHP, JavaScript, Python, ug uban pa. Kung returnees mo, same lang gyapon, no? Pwede pa mo magtuon aning katong sa advanced na mga students, pero kailangan ninyo mag-research og frameworks and libraries. Then, you also have to research para sa mga uban na mga technologies na need ninyong mahibalan since you are going to be professionals naman. So, advice lang ako sa inyo parehas ako sulti sa una sa akong mga students and also sa akong igagaw na nahimong IT. Kailangan kayo nahimong IT no sa among pamilya. Learn as much as you can on your own. And I hope natubag na ko ang inyong mga pangutana. Please do not forget to write a comment if you have any opinions on this matter or any questions. Then I will try to answer it kutob sa ko ang makaya. And then please subscribe to my YouTube channel and also like this page. And also do not forget to click the like button on this post, and you can also share it with your friends. And see you on my next video. Thank you very much. Bye!
and welcome to Tech Tech ni Baloy Channel.